Part 11. Boss Madam. Nagising ako dahil sa malakas na katok. Boss Madam. Fact. Inis kong binuksan ang pinto. Ang aga-aga night, baka magising mo yung kambal, magagalit yun. Sorry. Nagkamot ito ng batok. I have a big surprise for you. Ano ba? Mama, ang gandang bahay nito. Natigil ako nang marinig ko ang isang napakapamilyar na boses. Swerte naman ni ate, ang yaman ng napangasawa niya. Mylene. Agad kong tinulak si Knight para makadaan. Natuod ako sa kinatatayuan ko nang makita ko, ang mga taong ilang taon ko nang hindi nakikita, ang mga taong parte ng buong buhay ko. Mama, Papa, tawag ko sa mga ito. Mylene. Ate, sabay-sabay silang sumugod ng yakap sakin, muntik pa nga kaming matamba. Mama, humagulgol ako. Mama ko, sorry po mama. Ang tagal mong hindi nagparamdam anak, sobra kaming nag-alala sa'yo. Sabi ni mama, akala ko kung napano ka na. Ate, nakakaloka ka, akala ko patay ka na. Sabi ni Mylene. Oo nga, masyado kang pa-espesyal. Sabi naman ni Mylene. Humiwalay ako sa yakap at nagpunas ng luha. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo ah. Ikaw ba yan? Ang ate ko mataas ang pride at never humingi ng pasensya kahit siya ang may kasalanan. Sabi ni Mylene. Pangit mo pa rin kahit kailan. Nilangon ko si Papa. Pa, hindi mo ba yayakapin ang pinakamabait mong panganay? Kahit kailan pasaway ka, lumapit ito sakin at niyakap ako. Ang hilig mo kaming pag-alalahin sayo, kang bata ka. Ang tatay kong matabil pa rin ang dila. Natatawang sabi ko, namiss kita Papa. Humiwalay ito sa yakap. Hindi mo sinabing nag-asawa ka na pala. Kumunot ang noo ko. Pa, wala akong asawa. Wala. Tinuro nito si Knight. E ano mo yan? Tatay lang ng mga anak ko. Sagot ko. Kumpare ko siya, may asawa yan eh. Sumama ang tingin dito ni Papa. Ikaw, ginawa mong kabit ang anak ko. Halika dito at puputulan ko yang talong mo. Ah, hindi po sa ganon, marami po kasing nangyari. Napalunok si Knight. Boss Madam, tulungan mo akong mag-explain. Maraming nangyari Papa, tsaka ko na sasabihin kapag okay na ang lahat, sabi ko. Kumain na ho ba kayo? Oo anak. Si Mama ang sumagot. Maupo ho kayo. Nagsiupo naman kami, akmang uupo sa tabi ko Knight, pero agad na pumagitna si Papa at sinaman ito ng tingin. Huwag mong malapit-lapitan ang anak ko, tatamaan ka sakin. Banta dito ni Papa kaya parang tutang takot na tumango si Knight. Anak kamusta ka na? Tanong ni Mama. Ang laki ng pinayat mo. Lalo akong gumanda. Dugtong ko sa sinasabi nito. Hindi nga lang pumuti. Pakikisali ni Mylene. Hindi kagaya namin ni Mylene, pumuti. Siyempre dahil yun sa pakojek ni Kuya Knight. Hagik-hak ni Mylene. Ang dami tuloy nagkakandarap ang lalaki sakin. Binato ko siya ng remote. Tigilan mo kakakerengking mo, magtapos ka Mylene. Alam ko yun, ayokong masayang ang pagpapaaral sa amin ni Kuya Knight. Napakunot ang noo ko at napatingin kay Knight, nagkamot ito ng batok. Pinuntahan ko sila nung nagkahiwalay tayo, nalaman kong hirap sila kaya tumulong ako. Sabi nito, don't be mad okay. I just want to help you Maddie, gusto ko lang tulungan ka sa pangarap no para sa mga kapatid mo. Salamat, nginitian ko siya, kasi hindi mo sila pinabayaan. Of course, you love them so much and I love you so much. Tumahimik ka, puputulan ko dila mo. Banta dito ni Papa kaya napatikom siya ng bibig. Napatingin naman kami nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Knight, niluwal nun si Jillian. Boss Madam, I always slept here on couch. Sila ni Jom, ang nasa kwarto ko. Mabilis na paliwanag ni Knight kahit wala pa akong sinasabi. Oh, visitors. Ngumiti ito. Good morning po. Sino ka? Tanong dito ni Mama. Kay ganda mong bata. Ako po si Jillian. Sagot nito. Asawa ko po ang tatay ng anak ni Maddie. Ay, biglang mura ni Mama. Alam ko na anak kung bakit hindi ikaw ang ginawang asawa. Tumahimik ka Mama. Inirapan ko siya. Hindi nga ako ang ginawang asawa, pero ako naman ang inasawa. Kababe mong tao. Binatukan ako ni Papa kaya napasimangot ako. Mamo, naaga ng pansin namin, ang isang baklitang tumili. Gising na ang fresh mong dalaga at ang gwapo mong anak na binata. Mamo, dumiretso sakin si Nex at kumandang.
Si Lex naman ay kumandang sa ama. Good morning Papo, ang chupapi mo talaga. Morning my beautiful son. Hinalikan ito ni Knight sa pisngi. Next, Papo want to kiss you. Bumaba naman sakin si Nex at lumapit sa ama, hinalikan ito ni Knight sa pisngi. Morning Papo, sabi ni Nex at agad bumalik sa pagkakakandong sakin. Mamo, sino po sila? Anak, mag-hi ka sa lolo at lola mo, pati na din sa mga tita mo. Sabi ko, ikaw din Nex. Hi po, bati ni Nex. Ako po si Nex. Hello people and hello world, nasa inyong harapan, ang lalaking may talong na mahilig sa talong. My name is Lex and I thank you. Ngumiti ang baklita. Ang pogi, tili ng dalawa kong kapatid. Ang gwapo ng mga anak nyo. Nakangiting sabi ni Mama. I'm beautiful po. Reklamo ni Lex. You're beautiful too Lola. Knight, seryosong tawag dito ni Papa. Yes who, sagot ni Knight. Sa lahat ng ginawa mo, yung anak lang ang maganda. Sabi nito. Kaninong tatay ito? Ang sama ng ugali. Pa, kamusta ang bukid? Tanong ko dito habang kumakain kami. Ayun, bukid pa din. Sagot nito, may putik pa din at natatamnan. Paano manampal ng papa, yung hindi siya magagalit? Yung mga kalabaw ho. Tanong ko, ayun, 4 pa rin ang paa. Sagot nito, may sungay pa din. Inirapan ko lang si papa. Walang kwentang kausap. Pinagawan ako ng tindahan ni Knight. Sabi ni Mama. Hindi ko tinatanong. Sagot ko dito, hindi lang ikaw kausap ko. Umirap ito. Ganyan talaga kayo mag-usap-usap. Tanong ni Jum. Weird, kung si Mami yan, sinampal na ko nun. Nasanay na kaming ganito. Sagot ko, newborn kumbaga. Inborn yun. Pagtatama sakin ni Marilyn. Parehas lang yun, wag kang ipal. Inirapan ko ito. Napakasama talaga ng ugali mo. Sabi sakin ni Jum. Mas masama ugali mo. Mamo, tita nasa harap po tayo ng pagkain. Istriktong sabi ni Nex. Mamaya na po ang bardagulan. Sungit minsan, parang si Knight. Nex is right, don't fight in front of food. Pagsang-ayon dito ni Knight. Ay hindi pa malalayan Papo. Singit ni Baklita. Kapag kumakain kami noon, kulang na lang po magsaksakan yang dalawa. Oo mong Baklita ka. Inirapan ko ito. Tumahimik na lang kami at nagpatuloy sa pagkain, nang matapos kami ay si Jom, ang nagpresintang maghugas, kami naman ay bumalik sa sala. Mama, ano bang ginagawa niyo dito? Tak ang tanong ko. Anong ginagawa? Di ba pinapanta mo kami dito? Nangunot ang noo ni Mama. Yan ang sabi ni Knight. Napatingin ako kay Knight, ngumiti ito bago umusag palapit sakin. Hindi ko pa sinasabi sa kanila ang totoo kaya gumawa na ako ng alibay. Bulong nito sakin. Ayaw kitang pangunahan Madi. Napatango lang ako. Oo nga pala. Namiss ko kasi kayo Mama. Pwede namang ikaw na lang ang dumalaw sa probinsya ate. Sabi ni Mylene. Ay kapal ng mukha mo, kung nakapagreklamo ka parang namasahe kayo Sinaman ko ito ng tingin. Kayo naman mag-adjust aba. Joke lang naman. Sabi nito, gusto ko rin namang makapunta dito sa Manila, maranasan ko naman ang fresh air. Anong fresh air? Usok ng tambucho ng mga sasakyan lang, ang nalanghap ko dito. Sabi ni Marilyn. Nasa probinsya kasi ang tunay na fresh air. Sabi ko, mas okay din ang mga tao doon, dito sa Manila, maraming masasamang tao at toxic minsan ang mga tao. Bakit ikaw ate? Taga-probinsya pero toxic. Mabilis kong dinampot ang maliit na ashtray sa lamesa at binalibag kay Mylene na, agad tinamaan sa ilong niyang pango. Puro ka pambabara. Sabi ko dito, pango ka na nga, latera ka pa. Pango nga ako, maganda naman, maputi pa. Umirap ito habang hinahaplos ang ilong niya. Ikaw, maganda lang, hindi ka maputi. Mas bobo ka pa sakin, may morena bang maputi? Kailerki kayo mag-away. Hinampas ni Lex ang braso. Mamo, tigil na po. Lex, parang hindi ka nasanay kay Mamo. Sabi naman ni Nex. War freak yan. Pero sa lahat ng war freak siya ang favorite ko. Niyakap ako ni Lex sa baywang. Mamo, paano kayo nagkakilala ni Papo? Nagkatinginan kami ni Knight, ngumiti lang ito. Katulong ako ng papo nyo. Sagot ko. Pati ng tita Jom nyo na masama ang ugali. Basta naging magulo,
tumira kami ng papo niyo dito, naging magkarelasyon kami. Agad, walang ligaw na naganap. Tapos ayon, nag-thought kami. Dagdag ko pa, marami kaming pinagdaanan ng papo niyo na mahirap ikwento. Bakit po kayo naghiwalay? Tanong naman ni Nex. Mahabang kwento anak. Sagot ko. Hindi ko alam kung maiintindihan nyo na, basta ang alam ko, hindi ko ginustong makipaghiwalay sa papo nyo. Swerte nga ni papa nyo at minahal ko siya kahit na babaero yan. Pero mga anak kahit babaero ako tinihil ko yun para kay mumu nyo. Singit ni Knight, si mamu nyo lang ang minahal ko at gustong pakasalan. Scam ka po sa kasal, si Tita Jillian pinakasalan mo Sabi dito ni Nex. Mahabang kwento din yun. Natatawang sagot dito ni Knight. Pero ito ang ipapangako ko, bibigyan ko kayo ng maayos na pamilya, papakasalan ko, ang mamunyo kapag maayos na ang lahat. Mag-promise ka din po sa akin. Pakikisali dito ni Lex, mantamantok. Yes Lex, promise ni papo mo yan. Hinawakan ni Knight ang kamay ko at hinalikan, binawi ko naman agad yun. Magkumpare pa lang tayo, wag kang malandi. Tinalikuran ko siya. Ngingiti kasi ako, ayokong makita niya. Momo, I'm excited. Malantod na sabi ni Baklita. Sure na si Mi na maraming chupapi sa mall. Lex, ang lantod mo, sabi sa kanya ng kambal. Ang KJ mo kahit kailan twini ko. Aalis kaming apat, pupunta kaming mall, nag-aya mamasyal ang mga bata at pinagbigyan ko na, dahil matagal na din kaming nasa kondo lang. Ready? Tanong ni Knight na bihis na bihis. You're beautiful boss madam. Beautiful. Nginiwian ko siya. Mukha niyo akong katulong na 3. Walang katulong na ganyan kaganda. Hinawakan ni Lex ang kamay ko. Let's go Rama mo. Tama po si Lex, maganda ka mamo. Sabi naman ni Nex na humawak naman kay Knight, tara na po. Mag-iingat kayo, sabi ni Mama. Enjoy. Sige po. Lumabas kaming 4 ng kondo, bumungad sa amin si Diyos at isa pang lalaki nang makalabas kami. Take care them. Seryosong tinapik ni Knight ang balikat ni Diyos. Call me immediately if something bad happen. Makakaasa ka. Tugon ni Diyos at ngumiti. Ingatan mo si Jom. Nginisihan ko siya. Malay mo yun talaga future mo. Puro ka biro. Naiiling na tumawa ito. Malapit na kasal ko. Nginisihan ko lang siya. Sumakay kami ng elevator, nang bumukas ito ay lumabas kami at dumiretso sa parking. Sumakay kami ng sasakyan ni Knight. Ganda ng kotse mo po. Manghang sabi ni Nex na nasa backseat katabi si Lex. Dapat pa po 5 gulong ng kotse mo po para kakaiba. Hirit naman ni Lex. Anak, wala pang kotse na 5 ang gulong. Natatawang tugon dito ni Knight. Utak alien yang anak mo, parang ako. Sabi ko, at least tayong 2 madir. Kaninong anak lito? Napakalantod. Hindi naman ako malantod, marupok lang. Papo, meron kang airplane po. Tanong dito ni Nex. Nakangiting tumango si Knight. Private plane. Wow, paglaki ko po, ako mag-drive nun Kita ko, ang pagkinang ng mga mata ni Nex. I'll give my plane to you kapag nag-21 ka. Sagot ni Knight. Pagbubutihan ko po. Sana lang anak at wag muna tao sakyan mo, mapapatay talaga kita. How about you Lex? What's your dream? Tanong ni Knight kay Baklita. Well Papo, bukod sa maging habulin ng lalaki, I want to be a businesswoman. Diniinan nito ang salitang woman. Di lang halata Papo pero, matinik ito pagdating sa pera and negosyo. Grabe ka sa negosyo, naging tindera ka lang naman ng talong. Mamo, kesyo anong tinda pa yan, business pa din yun. Pinilantek nito ang daliri niya. Then I think you will be my heirs. Sabi dito ni Knight. Ay Papo, hindi ko carry maging buhok mo. Sagot ng Baklita. Natawa lang si Knight. May nakakatawa ba doon? Sinong anak ang matutuwa kapag sinabihan ng ama na gusto nitong maging buhok siya ng anak niya? Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa mall, agad nagpark si Knight. Mabilis naman kaming bumaba. Twins, wag hihiwalay. Bilin ni Knight. Yes Papo. Sabay na sagot nila. Magkakahawak kamay kaming pumasok ng mall, ang daming nakatingin samin, syempre sikat kumpare ko Saan nyo gustong pumunta? Tanong ni Knight. Papo, kain muna po tayo. Sagot ni Nex. Doon tayo sa bubuyog na matabang kulay pula na malaki ang puwet. Ha!
Napatingin sakin si Knight. What's that? Jollibee. Sagot ko. Napatango naman ito. Nagtungo kami sa Jollibee, umupo kami ng mga bata samantalang si Knight ang umorder. Daming tao dito mamo, sabi ni Nex. Next, mall pinuntahan natin kaya natural na maraming tao dito, wala tayo sa zoo anak. Sagot ko dito. Maya-maya pa ay dumating na si Knight na may dalang tray, kasunod pa nito ang isang crew. Nilapag nila ang tray at nagsimula na kaming kumain. Papo, gusto ko po yun. Tinuro ni Lex ang sundae. Later nak, kailangan mo munang kumain baka sumakit tiyan mo. Sabi dito ni Knight. Tumango lang si Lex. Tahimik lang kaming kumain hanggang sa matapos kami, lumabas kami ng Jollibee at naupo saglit sa food park para magpahinga. Knight, mag-cree lang ako. Binaba ko ang dala kong bag. Dito muna kayo ah. I'll give you 5 minutes. Kapag hindi ka nakabalik agad susunod kami. Sabi nito. Oo mo. Nagtungo ako sa CR, dumiretso ako sa isang cubicle at nagsimulang umihi. Nang matapos ako ay lumabas ako pero natigilan ako nang makita, ang isang taong ni minsan ay ayaw ko nang makita sa buong buhay ko. Dahan-dahan akong umatras nang umisi ito. It's been a while Maddie. Mabilis akong pumasok sa cubicle na pinasukan ko, akmang isasara ko ito, pero mabilis nitong hinarang ang kamay niya. Layuan mo ako sigaw ko dito. Pilit kong sinara ang pinto para maipit ang kamay niya. Akala mo huhulihin talaga ako ni Knight. Nataranta ako nang mahawakan nito ang kamay ko. Walang ginagawa si Knight para mahuli ako, hinahayaan niya lang ako. Naghihiganti lang siya sayo. Hindi ako maniniwala sayo, isa kang animal. Magkikita pa tayo Maddie. Binitawan ako nito. Napasandal na lang ako sa cubicle at habol hiningang tumangala, kahit anong pigil ko sa iyak ko ay wala rin akong nagawa. Boss Madam, mas lalo akong napaiyak nang marinig ko ang boses ni Knight. Maddie. Binuksan ko ang cubicle. What happened? Tarantang lumapit ito sa akin at sinapo ang mukha ko. Who hurt you? Nandito siya. Sumubsob ako sa dibdib niya. Kukunin niya ako Knight. Hinaplos nito ang buhok ko. Everything's gonna be okay. Konting hinti na lang Maddie. Natatakot ako. Don't be, nandito lang ako. Hindi ko hahayaang makuha kanya Maddie, I swear magbabayad siya. Pero kailan pa? Bakit ba hindi mo pa siya hulihin? I can't, hawak pa nila ang anak ni Jillian. Napahiwalay ako dito dahil sa sinabi niya. Anak ni Jillian. If you think I'm the father, the answer is no. Dinala ako nito at niyakap ulit. Hindi ko rin alam kung sino ang ama ng anak niya, mahabang kwento Maddie. Promise, hindi mo siya inanakan. Never, ikaw lang ang anakan ko Boss Madam. Salamat kumpare.